In Love sa Baklang Bilyonaryo, Chapter 2, Surprise Meet-Up. Sa loob ng 5 taon ay mag-isang binuhay at itinaguyod ni Ainalib ang kanyang mga anak. Yes, it's a twin. Nakadalawang lahi talaga sa kanya ang baklang si Antonia na walang alam na nagkaanak pala sila. Kaya doble kayod siya at kung ano-anong mga trabaho ang pinasok niya upang mabuhay ang kanyang kambal at ang nanay niya. Sa pagdaan ng panahon ay binansagan na siyang gold digger single mom witch. Medyo mahaba pero imbis na magalit si Ainalib ay nagustuhan pa niya ito. At ngayon nga, na habang lumalaki ang kanyang kambal, ay hindi na sapat ang kanilang pangangailangan dahil nag-aaral na ang mga ito. Kaya nag-apply siya papuntang Paris as a fashion designer dahil yan naman talaga ang forte niya. Natanggap ang kanyang ginawa ng mga designs at isa sa mga napili na magtrabaho sa Paris na isang fashion and jewelry company. Ito ay bagong branch ng kumpanya at kinakailangan nila ang maraming tao. Nalulungkot si Ainalib dahil first time niyang iiwan at mapapalayo sa mga anak. Wala naman siyang magagawa dahil malaki ang sweldo sa Paris. Hindi siya nagpatid sa airport dahil ayaw niyang drama at iyakan. Baka hindi siya tumuloy sa Paris kapag makita niyang malungkot ang kanyang kambal na sina Baby Lemuel at Sander, Hair Treasures and Life. 2 taon siyang mawawala at mamimiss niya ng sobra ang mga ito. Welcome to Paris! Hiyaw ni Ainalib sa kanyang isipan. Ang panibagong adventure ng kanyang buhay. Siyempre, mas pipiliin niyang maging kontrabida kaysa abihin ng kung sino-sino lang. Isang palaban na gold digger witch yata siya. Mayroong own service car ang kumpanya kaya ito ang sumundo sa kanya from the airport. Pero bad trip ang witch lola ninyo dahil siksikan sila sa loob ng car. Dahil hindi lang naman siya ang sinundo, 100 sila. Buong akala niya talaga ay special treatment na. Yun pala ay bokya. Ang kanilang bahay na titirhan ay malapit lang sa kumpanya. Sinadya daw na walking distance para hindi na sila gumastos pa ng pamasahe. Inilagay lang nila ang bagahe sa kanilang kwarto at diretso report na daw sila sa kumpanya. Gustong magpahinga ni Ainalib pero wala naman siyang magagawa. 100 sila sa loob ng bahay na may 100 kwarto na sakto lang ang isang tao. Pero share sila sa kusina at sala dahil iisa lang naman ang mga ito. Nahuli lang siya ng isang hakbang ay nasa pinakadulo na ang kanyang kwarto. Nakaunang makapili ng kanilang mga kwarto ang 11 bruha. Bulong ni Ainalib sa kanyang sarili. Aggressive and competitive ang kanyang mga kasama sa bahay. Kailangan niyang maging alerto, lalo na't nakilala siya ng isa sa mga ito. Si Lorena, ang number 1 marites na kanilang kapitbahay sa dati nilang tinitira noon. Alam niyang makati ang dila nito at hindi mapipigilan na huwag ibuka ang bibig para lang makichismis. Ngayon pa lang ay pinandilatan niya na ito ng kanyang mga mata nang mapatingin sa kanya. At hindi ito nagpatalo. Bumulong ito sa hangin ng gold digger. Papatulan na sana ni Ainalib pero naalala niya na bawal ang violenteng employee sa kumpanya. Kailangan niyang mahabang pasensya sa mga magdaraan pang mga araw at mga taon. Kapag bad trip nga naman ay tuloy-tuloy na yan pagdating kay Ainalib. Kanina pa siya naghihintay sa manager na in charge sa kanya. Ang kanyang mga kasamahan ay may kanya-kanya ng pwesto. Siya na lang ang nag-iisang naghihintay. Miss, is your supervisor coming? Tanong niya sa isang Amerikanang nakaupo sa kanyang harapan. Napangiti ito ng hilaw at hindi niya alam kung anong iniisip nito. Nakangiti nga pero halata namang plastic. Bulong ni Ainalib sa kanyang sarili. Yes, just wait for a little longer. Nakangiti nitong sagot. Isang araw bang ibig mong sabihin na paghihintay? Hiyaw ni Ainalib sa kanyang isipan. Pero sa halip ay gumanti siya ng ngiti. Okay, thank you. Pilit ang kanyang ngiti na sumagot. Kung hindi lang siya mukhang pera ay uuwi na kaagad siya ng Pilipinas. Pero iniisip niyang kambal. At ito ang nagbibigay ng lakas sa kanya upang magsumikap. And after how many years of waiting? Naririndi na ako ng boses ng bakang yan, ha? Sigaw ng supervisor na ikinagulat ni Ainalib. Umayos siya ng pagkakaupo dahil dumating na rin sa wakas ang kanyang hinihintay. Sumenyas ang Amerikana at itinuro siya. Agad naman siyang tumayo at nagbigay galang. Good morning, ma'am.
Nakangiti niya pagbati. Follow me! Utos nito at mabilis na naglakad. Sumunod naman si Ainalib na tila may hinahabol at dinala siya nito sa pinakahuling floor. Nasa 24th floor sila. Hindi niya alam kung bakit, pero ayaw din naman niya magtanong dahil mukhang bad trip ang supervisor. Kumatok ang supervisor at may nagbukas ng pintuan. Thanks God! Is she the one? Tanong ng isang babae. Yes. Tipid na sagot ng supervisor at iniwan na lang siya ng gano'n na lang. Ni walang briefing o orientation na nangyari. Nagtatakang sambit ni Ainalib sa kanyang sarili. Come here, mabuti naman at pinay ka. I'm sure na matatanggap ka. Sabi ng babae habang hinihila siya papasok. Pagbukas ng pintuan, may isa pa palang kwarto. At ang nakalagay sa wall nito ay CEO. Bongga ata siya dahil ang CEO pa mismo ang mag-i-interview sa kanya. Kakatok na sana ang babae, pero napigilan ni Ainalib. Gusto niyang magtanong dahil kanina pa siya napapaisip kung ano ang nangyayari. May kanya-kanya ng pwesto ang mga kasamahan niya. Siya na lang ang wala. At ngayon ay CEO pa mismo ang mag-i-interview sa kanya. Napaka-espesyal naman yata niya. Nagdududang sambit niya sa kanyang isipan. Wait, bakit CEO ang mag-i-interview sa akin? Curious na tanong ni Ainalib. Napakunot naman ng kanyang kilay ang babae nang mapatingin sa kanya. Siyempre, secretary ang hinahanap niya at sekretarya ng CEO kaya siya talagang mag-i-interview. Good luck sa'yo. Girl, napaka-stricta ng bakang yan. Mahabang paliwanag ng babae. At tama nga ang hinala niya na may mali. Excuse me, Miss, fashion designer ang in-applyan ko at hindi secretary. Nakasimangot na sabi ni Ainalib. Napangiti lang ang babae sa kanya at itinuloy ang pagkatok sa pintuan. Well, you're here kaya secretary ka ng boss natin if ever na matatanggap ka. Nakangiting paliwanag ng babae. Pero hindi na ituloy ni Ainalib ang sasabihin nang bumuka ang pintuan at bigla siyang itinulak ng babae papasok. At nang kanyang bubuksan para lumabas ay nakalak na ito. Napatingin siya sa kabuuan ng pintuan para itong automatic na nagsara at ayaw nang mabuksan. She's trapped. And what are you doing? Kadarating mo lang ay lalabas ka na agad. Naiinis na tanong ng CEO. At pamilyar kay Ainalib ang boses bakla na nasa kanyang likuran. Dahan-dahan siyang lumingon at sabay pa na nagtama ang kanilang mga mata ng CEO. It's you! It's you! Sabay pa talaga silang napasigaw. Kamusta ka na bakla? Nakangiting tanong ni Ainalib. Bakla? Naiinis na ganting tanong ni Antonia. Si Antonia ang baklang CEO ng kumpanya. Boss? Alanganin na tanong ni Ainalib. At mas lalong nagalit si Antonia. Umayos ka, Ainalib. At ano ba ang ginagawa mo rito? Dito ka pa talaga sa kumpanya ko nagkarat, ha? Galit na sabi ni Antonia. At napatawa na lang ng malakas si Ainalib. Mas okay na hindi siya maging fashion designer. Malapit naman siya sa pera. Talagang kumibot hindi lang ang kanyang pagkababae, pagkakita kay Antonia, kundi pati na rin ang kanyang mga kamay. Ang laki naman kasi ng kargada ni bakla at hindi niya talaga ito nakalimutan. Wala siyang pakialam kung bakla ito dahil si Antonia naman ang ama ng kanyang mga anak. Salapi ang nakikita niya sa mga mahahabang pilikmata ng baklang si Antonia. Kung saan-saan kita hinanap bakla, nandito ka lang pala, si Ainalib. Totoo naman na hinanap niya ito, pero wala sa Pilipinas. Nasa Paris pala. Iba na nagmamay-ari naman siya nito ng kanyang puntahan. Gusto niya na makipag-co-parenting sana silang dalawa sa kambal. Pero wala si Antonia noong kailangan niya ito. Buti na lang at napalaki niya ng maayos ang kambal. Watch your mouth, Ainalib. Nasa kumpanya tayo at wala sa palengke. Saway sa kanya ni Antonia. Okay, mabuti na nakita tayong dalawa o mapag-usapan natin ang future ng kambal. Panimula ni Ainalib. Pero walang maintindihan sa Antonia sa mga pinagsasabi niya. Future? Kambal? What do you mean? Naguguluhang tanong ni Antonia. Yes, future ng anak nating kambal. Tatay ka na bakla at kambal pa. Nakangiting paliwanag ni Ainalib.
Kung minsan ay gustong-gusto ni Ainalip na inisin si Antonia. Ewan kung bakit, pero ang saya-saya niya kapag naiinis niya si Antonia. Pero syempre ngayon ay hindi siya nang iinis. Gusto niyang makihati ang bakla sa pagpapalaki sa kambal para na sa future at nang mapabuti ang kinabukasan ng mga ito. Kambal? You're crazy! Kailan ba? Natigilan si Antonia nang maalala ang mainit nilang gabi ni Ainalip. What? Gulat na tanong ni Antonia na napahawak pa sa kanyang dibdib. Tumango naman si Ainalip na nakangiti. Ito ay tanda na naiintindihan niya kung ano ang ibig sabihin nito. Ang sarap talaga asarin ng baklang si Antonia. Hiyaw ni Ainalip sa kanyang isipan. You got it right. Nakangiting sagot ni Ainalip. May anak tayo bakla at kambal pa. Nakadalawa ka taga sa akin, Antonia. Paliwanag ni Ainalip. What? No! Hindi makapaniwalang sagot na tanong ni Antonia. Magiging tatay na siya? Muling tanong niya sa kanyang isipan. Yes, it's a yes. Ang OM naman? Nakatawang sabi ni Ainalip. Tuwang-tuwa talaga siyang asarin si Antonia. No! Sigaw ni Antonia at bigla itong himatay. Shit! Ang bigat mo bakla! Naiinis na sigaw ni Ainalip habang hawak si Antonia. And that's all for chapter 2. And if you want to read more about this novel, In Love sa Baklang Bilyonaryo, it is available to read on Good Novel app. And thank you for listening, guys. If you want to hear more about my other stories and anything, please hit the subscribe button. Thank you.